May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, pride for blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon. Amoy nakaka-joyful! Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me when I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life. Wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon. Amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. Hello, pride bar. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga. Hello, pride for blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS.
Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sobrang hirap nga po mag-champion dito. Pilipinas, oras po natin. 9 na minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon. Siyempre sa lahat po natin maginigiliw na tagapakinig. Naku, ingat-ingat po tayo at maulan. Ngayon pong Happy Tuesday afternoon. Ika-4 na po tayo sa buwan ng Agosto. No? It's August 4, 2026. Muli po, samahan niyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3:00 hanggang 4:00 po tayo ng hapon. At tayo po ay magbibigay daan pa rin sa ating pong mga balita. At patungkol pa rin po sa ating the impeachment trial of VP Sara Duterte. Special coverage po ng DZRH. Meron pa rin po tayong mga updates. At syempre, tutok tayo sa ating pong panahon. Merong bagyo. Pero syempre yung malakas na southwest monsoon o habagat, dahil po dun sa sinasabing Typhoon Dolphin na nasa labas pa po ito ng ating bansa, nasa labas pa ng PAR, Philippine Area of Responsibility. At yan po yung huling namataan. Ang layo niyan, 2,735 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ibig sabihin po, dulong hilagang Luzon, At may taglay na po siyang lakas ng hangin na 155 kilometro kada oras. At meron pong gustiness na abot sa 190 kph, 190 kilometers per hour. At ito po'y possible, pumasok po sa PAR sa susunod na araw. Pero maliit naman yung chance na maglandfall. So yan po yung bagyong Dolphin na nasa labas ng PAR. Yan, kung papasok man, wala naman daw epekto yan dito sa ating bansa, pero palalakasin pa rin po niyan yung habagat, At yan po yung magdudulot ng malalakas at tuloy-tuloy na mapag-ulan, lalo na daw po sa may kanlurang bahagi po ng Luzon at ilang bahagi din po ng Visayas,
Yan po yung magiging, yung maapektuhan ng habagat. At magpapatuloy po yan. Asahan daw po na magpapatuloy yung epekto ng habagat. Hindi lamang ngayong linggo kundi sa maging sa mga lugar na inasahang makararanas ng mga pag-ulan po na palalakasin ng habagat. Yung bahagi po ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Antique. So ingat-ingat po sa ating pong mga kababayan na apektado. Di ba yung ilang flights kanina? Dahil sa masamang panahon na ibinunsod nga po nitong Bagyong Luis at yung habagat, meron pong mga flights kanselado, meron kanina. So nai-announce po yan at para dun sa naging kapakanan ng ating pong mga pasahero sa mga sa ating pong pambansang paliparan. Anyway, hingi po tayo ng update. Alamin natin. Okay, RHTV ba ito? Alamin natin. Okay. Punta po tayo sa Senado. Balikan muna natin ang Senado. Ayan, kaugnay pa rin ng impeachment trial. If I get impeached, then that is my end. Ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Coverage. Ayan mga kaibigan, sa oras na 15 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon, punta tayo, balikan po muna natin ang Senado at punta tayo sa panig po ng prosecution sapagkat yung pag-single out daw kay Vice President Sara Duterte sa usapin ng confidential funds, itinanggi po yan ng prosecution. Alamin natin mula sa ating kasama sa DZRH Television, mula kay Dustin Bayog. Dustin? Mismo itinanggi nga ng House Prosecution ang pagsisingle out nito sa Office of the Vice President, the OVP, sa usapin na reklamo ng confidential funds. Bago mag-resume kanina ang impeachment trial, ipiniliwanag ni House Prosecution Panel Spokesperson Ace Barbers na mula mismo sa opisina ng OVP ang mga pinasang dokumento na ginamit ebidensya ng prosecution. At base sa opinion ng Commission on Audit o COA, kinakita ng tila irregular na paggamit si Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential funds. Nilinaw nito na hindi masama ang paggamit ng confidential funds pero dapat ay may paliwanag at konkretong ebidensya sa kung paano ito nagamit o ginasta dahil mula ito sa pera ng taong bayan. Dagdag pa ni Barbers, suportado nito ang pagsasampa ng iba pang reklamo sa ilang ahensya ng pamahalaan kung makikitang may paglabag sa batas at maging ang Office of the President sa Joint Circular 2015-01 sa paggamit po ng confidential funds. Pakinggan natin si Barbers. Kasi nga, sinasabi nga na lahat naman, kung merong pagkakamali, merong paglabag sa ating batas, paglabag sa ating joint circular, dapat ireklamo. Diba? Kung meron kayong nalalaman, ireklamo natin yun dahil ito ay pera ng taong bayan. Bawat piso rito dapat all accounted for. Let's not allow officials of this government to waste the public funds nang galing sa ating buwis, no? So yan ang aking paniwala. Kaya ang Muli yan po yung tinig ni House Prosecution Spokesperson Ace Barbers, samantala ay nananatili nga raw pong sorpresa kung paano gagamitin ng House Prosecution yung mga iba't ibang pangalan gaya ni Mayor Grace Pratos at kung totoo nga ba ito at kung magiging ipapasabi na ito ng House Prosecution o gagamitin pa umano ang kanyang testimonya kung sakaling ito ay may totoong record mula sa PSA. Para sa VP Sara Impeachment Trial Coverage ng DZRH, ito si Dustin Bag ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Dustin Bayog. Punta naman tayo sa kinaroroonan ni RH15 Giselle Ricafort. Punta tayo sa labas ng Senado. Yung pong grupong bantay impeachment ay nananawagan daw po, umaapila po sa Senado na payagan ang walk-in citizen observers sa impeachment trial. Ibalita mo yan, Giselle?
O mapila yung bantay impeachment sa Senado na payagan mismo yung walk-in citizen observer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupo, tumambad sa kanila yung sangkaterba na bakanting upuan sa gallery ng Senado kahapon halos 1 oras matapos magsimula ang sesyon. Sa natanggap daw nilang ulat mula sa ilan na nagtangkang magparehistro doon sa public link kagabi para sa pagpasok sa sesyon ngayon, fully book na yung mga upuan kahit hindi naman daw. Dahil dito humihirit ang bantay impeachment na pahintulutan yung walk-in 1 oras pagkatapos na masimulan yung kada sesyon ng paglilitis. Sapat na oras na daw ito upang makapasok ang mga rehistrado at mapalitan naman ng walk-in o ng walk-in observers yung mga absent. Panawagan pa nila maglaan ng sapat na espasyo na maaaring puntahan ng mga ordinaryong tao na nanonood sa gallery sakaling nais nila magpahayag ng kanilang saloobin sa mga mamamahayag. Idiniin ng grupo na interesado ang taong bayan manood at mag-obserba dahil apektado rin sila ng issue ng pagwawaldas sa kaba ng bayan. Sa 12 araw ng impeachment trial, malinaw nila ang testimonya ni dating State Auditor Roderick Wamil na hindi pwedeng gamitin ng OVP yung milyon-milyon na confidential fund para sa medical and food aid at sa food aid at hindi rin pwede yung paggamit ng confidential fund sa payments of reward. Dito sa labas ng Senado, deklarado ng NCRPO na mapayapa sa pangkabuuan yung sitwasyon dito ngayong 12 araw ng impeachment trial. Mahigit 100 yung police deployment dito mula doon sa main gate ng Senado hanggang sa paligid ng Jokno Boulevard. Para Giselle? sa VP sa Miss May? Oo, sa day 12, ngayong araw, simula kanina nag-start ng 10 o'clock ang impeachment trial. Meron pa bang mga nasa labas para tawag nito, magprotesta o kaya ay sumuporta? Oo, may nakita lang tayo dito, Miss May, na isang taga-suporta ng VP Sara. Ito yung vlogger din ito. Pero kung yung mga rallyista, wala na, Miss May. Sa kabuuan ngayong araw, actually, magkakasunod halos na araw na wala ng mga nagkikilos protesta dito sa labas ng Senado. Nagtatanong din tayo sa iba't ibang grupo, parehas na pro at yung anti-government, kung meron pa silang plano ng mga pagkilos dito. Wala yung kanilang binabanggit maliban na lang dito sa binabanggit ng isang Duterte supporter dito sa area. Kaya daw nawala din yung kanyang mga kasamahan dito sapagkat meron daw silang niluluto na panibagong malakihan daw na pagtitipon dito sa labas ng Senado. Kung kailan yan, gaano karami yung mga magiging participant. Iyan din yung inaalam pa natin sa ngayon sapagkat tumanggi na siyang idetalyan. Oo, naulan pa ba? Malakas pang ulan? Tumigil na yung malakas na ulan dito sa area ng Jokno Boulevard. Umaambon-ambon na lang dito pero tuloy-tuloy naman. Okay, maraming salamat, Giselle. Para sa the VP Sara impeachment trial, ito si Giselle Ricafort para sa Deezer, Itsura sa Pilipinas, sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Maraming salamat, RH15, Giselle Ricafort. Mga kaibigan, oras po natin, 22 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. At sa bahaging ito pa rin ang ating programa dito sa ating public service hour. Tayo'y magbigay daan naman sa mga update po ng mga sitwasyon, lalong-lalo na po yung mga lugar na naapektuhan po ng mga pag-ulan sapagkat yung bagyong Luis daw po at of course ang Habagat nag-iwan ng higit 9,000 kataong nasalanta. So ito po yung mga biktima ng bagyo at ng Habagat. Punta tayo sa Campo Aguinaldo sa NDRRMC, sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Nakatutok at naroon ng ating kasamang si RH52, si Edniel Parosa. Anong update natin dyan, Edniel? Maulang hapon, May, mula rito sa Campo Aguinaldo. Umabot na sa higit 9,000 katao ang naapektuhan ng dating bagyong Luis at hanging Habagat. Sa pinakauling datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalang mga naapektuhan sa 7,701 na pamilya. Katumbas ng 9,381 individual. Sinasabing bilang 3,682
ang naratili pa rin sa mga evacuation center. Kahit humina na at naging low pressure area, itong dating tropical depression. Galing ang mga apektado sa 18 binahang lugar sa regions 1, 9 at Bangsamoro region, maging sa 398 areas na natukoy na delikado sa landslide sa region 2, Cordillera at Mimaropa. Wala namang casualty na naitala o major na damages na naililista itong NDRMC sa mga oras na ito. Pero umabot na rin sa 1.2 milyong piso ang halaga ng asiste o tulong mula sa pamalaang na ibibigay sa mga apektadong residente. Ako sa Edniel Parrosa, uulat para sa DZRH. Yes, May. Oo, matindi yung naibibigay na epekto nga ng habagat pa rin. Ano ba yung sa tala ng NDRRMC? Ano yung mga lugar na talagang grabing naapektuhan itong mga nakalipas lamang ng ilang araw sapagkat lalong-lalo na doon sa mga bahagi na nakaranas ng matataas na pagbaha? Tama ka dyan, May. May isang area o region sa Luzon, itong Ilocos region, maging itong Region 9 at Bangsamoro Autonomous Region, ang pinaka nasa pool ng mga pagbaha. Sa katunayan, 18 May na areas ang nailistang flooded hanggang ngayong hapon mula ito sa NDRMC. Maliban pa dyan ay halos 400 barangay sa Region 2, Cordillera at Mimaropa, yung mga identified na susceptible sa mga kung tawagin natin, May, rain-induced landslide sa mga pagbaha. O itong dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan, maaari pang makaranas huwag naman sana na pinangangambahang pagguho ng lupa oras na magtuloy-tuloy itong sama ng panahon. Pero yung una natin binanggit na affected population, galing pa lamang sila sa 4 na rehiyon, sa Region 2, Region 3, Bicol at Region 9, May. Kaya tayo humingi ng update every now and then, Edniel, lalong-lalo na sa NDRRMC kasi 'di ba nagugulantang na lang tayo pagka tayo'y nagigising isang araw na meron ng mga nabibiktima ng landslides at yung mga lugar na yun pala mga matagal nang nakararanas ng mga pag-ulan, no, na dapat sila mismo ay kung hindi man anong tawag nito, yung sariling kusa, no, na sila ay lilikas, mandatory na yung ipatupad na paglikas nito, lalong-lalo na dun sa mga bulubunduking bahagi kasi tayo pagka napupunta tayo sa mga probinsya, Edniel, nakikita natin yung mga kabahayan na yan. Tama ka dyan, May. Tsaka importante yung mga ganitong period, yung mga panahon na katatapos lamang o kalulusaw pa lamang ng bagyo. Kasi kadalasan, ang experience natin sa pagko-cover ng mga disaster, ito pang mga panahon na ito, kung kailan walang bagyo, pinakakampante ang mga kababayan. Pero ang binabanggit nga ng NDRMC, kasama dyan ang pag-asa sa NDRMC, ay may mga kung tawagin nga ay rain-induced na mga pangyayari. So, kahit wala na yung mga bagyo, ay nabugbog yung inyong mga tinitirahan sa mga pag-ulan recently over the past few days, malamang malambot na yung lupa ng mga yan. Ang mahalaga rito, may mga identified areas, sa tama kami, dapat yung mga identified areas na yan ay tumutok na yung mga lokal na pamalat, magpuso na rin yung mga pamilya. Lalong-lalo na yung sa mga barangay level man lang, yan ang natin yung ating mga barangay officers, lalong-lalo na yung barangay chairman, sila mismo yung mga laga dun sa kanilang mga kabarangay, na lalong-lalo na dun sa mga lugar na alam mo yun, yung mga bahay ay nasa paanan ng bundok and then hindi naman yan marami, di ba? Ilan lang yan na kapag nagulantang tayo, paggising natin isang umaga, lalo ka na pag ikaw ang nasa umaga, di ba? Magugulat na lang tayo, dami na palang nasawi dahil sa landslide. Tama. Ang mahalaga rito, May, kahit yung tinitingnan natin, kahit yung missing persons, wala pa rin. So far sa MC is concerned, injured, at kahit anong klase ng casualties ay wala pa rin. Sana nga magtuloy-tuloy ito at humupa na yung mga binabanggit natin na 18 flooded areas hanggang ngayong araw na ito ng Martes. Yung sitwasyon, lalong-lalo na Edniel, sabi ng Pag-asa, tignan mo yung habagat, sa bagay nasa panahon naman na talaga tayo ng tag-ulan, magtutuloy-tuloy, 'di ba? Hatak pa rin, May, dahil wala man yung bagyo, yung LPA ay nagpapalakas pa rin sa habagat. In fact, dito nga sa Capaginaldo, May, ngayon pa lamang din na araw, mula kanina nga umaga, ay grabe rin yung tuloy-tuloy, nabuhos ng ulan sa bahaging ito ang Quezon City. I understand maging iba pang panig ng Metro Manila ngayong Martes, May. Okay, thank you, Edniel. Wala rito sa Quezon City, ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una si Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa.
Yun, kaya natin na bibigyang pansin yun at nabibigyang diin ano po. Dahil reality ngayon talaga, nagugulat tayo pagising natin, may landslides. Yun pala naman, halos dito umitigil ang pag-ulan dun sa mga lugar na yun, tapos malambot ang lupa at prone sa landslide. Kaya ating mga kababayan na naabot po ng radyo. Opo, dyan po mahalaga yung mga radyo Diba? Yung ating signal. Pagka ganyan po ang nangyayari sa inyo pong lugar, kayo na mismo nung pumunta doon sa inyong barangay at sabihin ninyo na kayo ay lilikas na, no? Para nang sa ganun iwas disgrasya po talaga para sa inyong pamilya. Oras po natin, 28 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Standby lang po mamaya babalikan po natin ang Metro Manila. At nakamonitor po tayo dun sa mga lugar na talagang grabing sinasalanta po ng mga baha. Standby lang sa Kamanava, hingi tayo ng update dahil bumuhos yung malakas na ulan dyan Standby lang RH23, Kuyang Edwin Duque. Standby. Ang oras na yan. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. 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 Privilege po kami na makuha yung mga titulo na pinapangarap ng iba. Siguro dahil sa kahiligan ko sa mga games, kaya dito ako ngayon. Tsaka na-realize ko na magiging career ko na ito nung time na palaki na siya ng palaki ganun. So, sobrang dami na nakakilala sa akin. The first thing that stand out to me is obviously the quality. When I came here, even before the tournament started, when I watched them play in practice, I already realized the difference between like PH teams and the other regions that I've experienced so far. Hi guys, this is Team Liquid PH. Please watch our exclusive interview at Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma
at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa research. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po siya ang Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin Pilipinas, 35 minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. Balik pa rin tayo din sa ating programang Public Service Hour. Uy, batiin lang natin ang happy birthday. Yung ating napakasipag na miyembro ng Operation Tulong. Saan ba si Magdiwang Operation Tulong Magdiwang, si Ferdy Lalis. Happy birthday, Ferdy. Happy birthday. Ayan. Yung napakabait na laging tumutulong sa atin pagka meron tayong mga pasyente na sinisikap nating mabigyang pansin diyan po sa Philippine General Hospital. Ang bait. Ayan, dami tayong mga tinutulungan sa pamamagitan po ng ating Team Operation Tulong si Ferdy. Happy birthday, Lalis. Ayan. Siyempre, ang pagbati galing sa iyong Operation Tulong Team Magdiwang at siyempre sa ating DZRH Operation Tulong Family. At sa lahat naman nagsa-celebrate na birthday today. Ayan, mamaya bigyan daan natin yung mga message ninyo. Mga kaibigan, pag-usapan pa rin po natin yung ating panahon ngayon dahil meron pong mga binaha o baha pa rin ba hanggang ngayon. Alamin nga natin, Caloocan at Malabon, binaha po dahil sa malakas na buhos ng ulan. Alamin natin ang update mula kay RH23, Edwin Duque. Kung Edwin... Tama, Miss May, itong bahagi ng 10th, 11 at Serrano sa bahagi ng Grace Park ay may kanina at aabot ng gutter deep. Maging itong kabahan ng itong Rizal Avenue. Ang kagandahan na dyan, Miss May, ay mabilis na nag-subside yung tubig baha dahil doon sa paghahanda ng DPWH sa paglilinis at araw-araw dahil nga dito sa inaasang malakas na pagulan. Pinatin na sa babot ng gutter dig itong bahagi ng ML Southern Pilar sa may bahagi pa rin ng Katmon, Malabon. Pero ang kagandahan, Miss May, mabilis na humupa yung tubig baha. Kanina malakas yung buhos ng ulan
halos parang signal number 3 yung lakas ng malakas na hangin dito sa may bahagi ng Caloocan, Malabon at ibang bahagi naman ng Nabutas. Pero itong bahagi ng Valenzuela mismo ay hindi ganun kalakas yung pagtiyak ng ulan. Pero sa mga sandaling ito ay may mga pagbabadyang mga pag-ulan at umaabot na rin dito sa bahagi ng Valenzuela na halos maitim yung kalangitan sa border ng Bikawayan na Bulacan. Pero itong sa mga oras ito na itong mga binaha kanina, muli naming inikot ito ay humumpa na may mga ilan lamang na medyo mababa pa tulad ng may border ng Malabon at Valenzuela. Ito sa may Arcomato may mga bahagyang baha pa rin. Pero itong MacArthur Highway Bismay, kahit hindi siya binaha, medyo mabigat yung daloy ng trapiko sa southbound patungo ng Bulacan, galing dito sa monumento sa Caloocan, dahil dito sa hinuhukay naman may na kalsada ng DPWH. Kasunod dyan at maya-maya bagdaro sa bahagi ng Fatima, ito na mga paghuhukay Bismay ng Maynilan, no, para sa gawang mga pag-ayos ng mga tobo at pagsisemento naman ng kalsada ng DPWH. Pero yung buhos ng ulan sa Kamanava area ay may, ano pa ba, nararanasan pa rin? O tumila na siya? Tumila na, Miss May, pero ang bagsak ng napakalakas na ulan na sumabay dyan sa bahagi ng Metro Manila, yung Caloocan at Malabon. At inabot din itong Nabutas. Pero ang medyo binaha kanina dahil yung iba medyo pag nag-overflow yung tubig, itong bahagi ng 10th Avenue, kanto ng Buni Serrano, ang 12th Avenue at ilang bahagi naman ng 7th Avenue. Pero yung kinaganda nga dito, Miss May, alam na ng DPWH, yung walang tigil nilang replugging ng mga kanal, nakatulong yun ng malaki para mabilis na mag-subside yung tubig. Pero kahit malinis, dahil malinis pa yung mga ibang kanal, ay umaapaw yung nagpapabaha sa mababang lugar sa kalsada, lalo na rito sa may Rizal Avenue, bago itong mall dito sa monumento sa Caloocan. Pero ngayon ay muling umaambon at itong bahagi ng Valenzuela at bahagi ng Bikawayan, Bulacan ay maitim yung kalangitan, may mga pabadyang malakas pa rin pag-ulan wala sa oras na ito. RH23, Edwin Duque nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH23 Edwin Duque. Yan po ang sitwasyon ngayon sa Kamanava area, Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. At ngayon naman labas tayo ng Metro Manila, punta tayo sa Mindanao. Ito kahapon, ito yung report ng ating kasamang si RH19, si Jundi Makutak. At ngayon alamin natin, may update po mula sa LGU po ng Buluan, dyan po sa Maguindanao del Sur. Ano po? Ginagawa daw pong lahat para maibigay yung mga kinakailangan tulong dun po sa mga residente. Ito po yung mga residente kahapon na inireport ni June, na naapektuhan po ng mataas na pagbaha. Partikular dyan po sa Buluan, Maguindanao. Alamin natin, hindi tayo ng update kay RH19, June Di Makuta, Kuyang June. Magandang hapon ating May at tama po kayo sa araw na ito, 4 days nang nananatili sa iba't ibang evacuation centers sa mga residenteng apektado sa muling mas matinding baha na nararanasan sa ilang bayan sa ilang barangay o sa bayan ng Buluan mismo ating May. Kaninang umaga dumayo tayo sa bayan ng Buluan at inalam ang kalagayan ng mga residente na karamihan na sa evacuation centers. Ilan sa mga evacuees na nakausap natin ay sinasabing first time nilang naranasan ang ganitong matinding baha sa bayan ng Buluan dahilan ng pagbaklo nitong tubig baha mula sa downstream ng Maguindanao del Sur. Inikot rin natin ang mga barangay sa affected. Kanina umaga nakatawag pansin sa ating itong beberon ng bata ating May, nung beberon na ang laman ay asukal na may tubig. At ito'y bilang pantawid gutom lamang ng pamilya dahil nga sa na-isolate sila nitong tubig baha. At ilang araw na. At kahapon makita natin yung mga photos nating makita sa ating RHTV ay na-rescue itong ating mga kababayan na trap itong malalim na hanggang dibdib na tubig baha.
Oo. Nakita rin natin ating May, itong lalim ng itong sa ilalim ng bagong tulay na may bahagi ng iniwanang pinatungan ng backhoe noon ang hindi tinanggal dahilan na kumitid din itong daanan ng tubig ng Buluan River na siyang dahilan kung bakit na kumakalat itong tubig sa community. Sa pahayag ng NDRRMO Buluan, sa 7 barangay sa 4 na barangay sa malubhang apektado, ito ay ang barangay poblasyon na abot dibdib ang tubig baha noong first day, second day, at mataas din ang tubig baha sa Maslabong, sa Lower Siling at ganoon din sa Talitay. Pinapapaabot ang mga apektadong residente ating May na maliban sa tulong mula sa Buluan LGU, hindi naman daw nakaabot sa kanila itong binigay na 1,000 boxes of food packs mula sa MSSD. Kulang na kulang. At until now ay talagang umaasa lamang sa LGU Buluan ng tulong itong ating mga residente ating May. At sa ating nasagap na balita, parang pilit pinagkakasya itong pondo ng LGU Buluan para dito sa mga apektadong residente na ngayon ay nagrereklamo na dahil sa ilang araw nang nasa evacuation center. Oo, dapat makaalam, dapat makarating dun sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kay Secretary Rex Gatchalian. Di ba wala bang koordinasyon? Wala ba silang koordinasyon? At bakit kulang? Di ba alam natin updated yung mga yan sa pagbibigay ng impormasyon. Ang 1,000 boxers sa ating May ng food packs ay galing lamang sa MSSB ng BARM to the provincial government. At hopefully na mayroon pang kasunod dahil as of now talagang sa kulang BARM. na kulang ating May. Oo, kulang na kulang as in ang ayudang kinakailangan ng ating mga apektadong residente dito sa Buluan. Apektado rin ang pagbaha ang mga katabing bayan ng Buluan, ang bayan ng Pandag, Mangudadatu, Barangay Lipaw ng Dato Paglas, ganun din ng Talitay. Itong General Apendaton ay isa din sa mga affected dito malapit sa may Ligawasan Marsh. So until now ay patuloy tayong nagsusumikap na makaugnay ang alkalde ng bayan ng Buluan na until now ay nasa mga loob-loobang bahagi ng mga binabahang barangay sa ating May. And hopefully ay makakuha tayo ng panibagong updates kung ilan sa mga residente ang kabuang bilang ng pamilya na apektado nitong malubhang pagbaha sa bayan ng Buluan. Tuloy-tuloy pa ba ang ulan dyan sa bayan na yan, Kuyang June? As of now, mainit na ating May. Okay. Wala nang ulan, mainit na at umaasa tayo na magsasubside na rin itong mga tubig baha na ito. Kanina may mga nakikita tayo na tubig pa rin along the highway na sa mga low-lying barangays, andyan pa rin ang tubig baha, andyan pa rin sa mga bahay-bahay. At hopefully magtuloy-tuloy ang ganda ng panahon at makakabalik na sa kanilang mga kabahayan itong ating mga evacuees sa Buluan, sa 7 barangay sa ating May. Okay, maraming salamat, Kuya June. Maraming salamat ating May mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kuya June Di Makutak. Standby lang po saglit lamang. Oras natin, 46 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Number 1 na naman! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alawin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Pilipinas, ang oras na po natin, 49 na minuto makalipas po alas 3 ng hapon. Bigyang daan muna natin ang ilan pa rin sa ating mga balita, ha? Saglit po lamang. If I get impeached, then that is my end. Balikan po natin ang mga balita natin sa impeachment trial. Alamin po natin, ha? Sa hanay po ng private prosecution o private prosecutor pala. Alamin natin, 612 million confidential funds, no? Has come against the people. Ayan, ayon pala yan kay private prosecutor Hapunan. Alamin natin ang update natin dyan mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky, bakit Milks? Magandang hapon, bakit may scam against the people? Ganito inilarawan ni Private Prosecutor Lorna Hapunan ang umano'y paglustay ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education ng ang DepEd ay pinamumunuan pa noon ni Vice President Sara Duterte. Ang pondo ay kinabibilangan ng 500 million pesos in confidential funds na nirelease sa OVP at 112.5 million pesos na natanggap ng DepEd ng Education Secretary ang Vice Presidente. Ang kikapunan, ang in-scam ay taong bayan at ang worth ng scam ay 612 million pesos. Katuwiran pa ni Kapunan, deception o panloloko kung ginamit ang pondo sa hindi tunay na panagagamitan. At anya, kapag paulit-ulit ginagawa at ginagamit ang pera sa hindi paggagamitan, ito'y maliwanag na scam. Dagdag pa ni Atty. Kapunan, hindi issue kung sino-sino ang nasa likod ng pseudonames, kundi ang issue ngayon ay ginamit ba at napunta ba ang pera. Tapos na ang pagharap May sa witness stand nitong si Atty. Wamil at kung matutuloy ang schedule bukas, baka maisalang na sa susunod na mga witness sina Celine May Del Campo, ang kasalukuyang State Auditor ng COA ICFAO na sumuri sa pinagastosan ng pondo at ito ay nakasalang bukas araw ng Miyerkules. At kung hindi naman matatapos, baka naman pabalikin siya sa araw ng Lunes. At si Marivic Pareha, ang direktor ng House of Representatives Legislative Information Resources Management Department, depende kung matatapos naman ang testimonya ng dalawang taga-COA base na rin sa magiging pagtatanong ng mga senator judges sa pagpapatuloy bukas ng impeachment trial. Update pa rin May mula sa panig ng prosecution para sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZRH special coverage. Ako si Milky Rigunan. Nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Maraming salamat RH12 Milky Rigunan. Samantala, punta tayo sa Malacanang. Ang palasyo daw po hinimok po ang transport group na makipag-usap imbes na idaan sa tigil pasada ang mga hinaing. Alamin natin ang detalye niyan, ibabalita ni RH14 Let Narciso. Let.
May nanawagan ng Malacanang sa grupong Manibela na idaan sa dialogo ang mga sentimiento sa halip na magsagawa ng transport strike sa susunod na linggo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bukas ang pamahalaan sa pakikipag-usap at handang pakinggan ang mga hinaing ng transport groups para makahanap ng nararapat na solusyon. Hindi anya sagot ang tigil pasada sa kasalukuyang mga issue dahil higit na maaapektuhan ang mga commuter at maaari ring makaepekto sa ekonomiya. Gayunman, hindi pipigilan ng palasyo ang sinuman sa pagsasagawa ng protesta bilang bahagi ng kanilang karapatan. Tiniyak din ni Castro na nakahanda ang pamahalaan na tumugon sa anumang magiging epekto ng planong transport strike para mabawasan ang abala sa mga pasahero. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Tuloy-tuloy rin pa rin tayo sa mga update natin, mga balita. Punta tayo sa transport sector pa rin. Kabuhayan daw po ng mga motor taxi rider. Aba, nangangani ba sa ipinatutupad na capping system ng LTFRB? Alamin natin sino nagsabi niyan. RH5 Val Gonzales. Val? Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Itong Nexus Riders Alliance na tiyaking hindi mawawalan ng hanap buhay ang libu-libong motorcycle taxi riders dahil sa capping system o allocation sa bilang ng unit na patuloy na pinatutupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon kay Nexus Riders Alliance Chairman Renato Embiado, hindi lamang basta numero ang mga rider, kundi sila ay mga ama, ina at breadwinner na umaasa sa pagmumotor para buhayin ang kanilang pamilya. Hit ng grupo, walang malinaw na patakaran kung saan mapupunta ang mga rider na lalampas sa allocation ng platform at kung paano sila makapaghahanap buhay kung maglalabas ng bagong provisional authority ang LTFRB. Sabi ni Embiado, dapat muling payagan ang multi-apping o ang maraming apps ang gagamitin ng isang rider. Ito ay dahil tumutulong aniya ito na magkaroon ng tuloy-tuloy na kita kapag mahinang booking sa isang apps at hindi naman sabay na bumibiyahe sa dalawang platform. Nananawagan ng alyansa ng agarang dialogo kasama ang Pangulo, DOTR, LTFRB at iba pang mga motor taxi companies para sa makatao at practical na patakaran. Sa ilalim ng kasalukuyang panuntunan ng regulatory agency, 45,000 units ang pinapayagang motor taxi cap ng LTFRB dito sa Metro Manila, 15,000 bawat isa para sa angkas, joyride at move it na ipinatupad noong pangtaong 2020. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Samantala, hingi tayo ng follow-up. Anong tinuturo mo? Alam ko anong tinuturo. Sandali lang. Puntahan natin, punta tayo sa... balikan natin si RH15 Jacel Ricafort. Meron daw pong isang patay, isang sugatan sa insidente po ng pamamaril sa isang hotel dyan po sa Makati. Alamin nga natin detalye niyan. Jacel, go ahead. Isang patay at isa rin yung sugatan mismo sa pamamaril sa labas ng isang hotel sa Barangay Poblacion, Makati City. Kinumpirma ng Southern Police District na mag-ina yung niratrat ng hindi patukoy na suspect sa kahabaan ng Makati Avenue, panukatan ng Durban Street alas 6 o 6:46 p.m. Dead on arrival sa pagamutan yung 63 anyos na ina habang sugatan at nasa ospital pa ngayon yung 26 anyos niyang anak naman. Bumuo na yung pulisya ng Special Investigation Team na tututok sa kaso, kabilang yung pagtugi sa salarin at pagtukoy sa motibo niyan. Nagsasagawa na sila ng extensive CCTV backtracking at forward tracking operation para matunton yung salarin. Umapila yung mga kapulisan sa sinumang nakasaksi doon sa insidente o may impormasyon na agad makipag-ugnayan sa mga otoridad. Ito si Jacel Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Jacel.
Miss May. Pag-usapan nga natin mabilis, yung meron kang report yung performance ng distribution utilities, di ba? Maging yung electric cooperatives, niriripaso na yan ng Department of Energy, maging ang ERC, Energy Regulatory Commission, dahil nga dun sa panawagan ng Pangulong BBM na alisin yung system loss charges. Yung Meralco mukhang ngayon nagsisimula sila dun sa, di ba, meron sila mga nilalabas ngayon na may pinakamataas na bilang daw ng mga illegal service connection o jumper, no? At isa dyan, ang napunta sa Tondo, Maynila, no? Yung pinakamarami daw na jumper, samantalang ang tagal na pala niyan. Diba? Correct. Yung kagaya niyan, yung bagay na yan, yung sinasabi ng Pangulo na binabayaran natin ng mga consumer kahit hindi naman natin kasalanan. Kaya ang pinabanggit ng sa panig ng Department of Energy ay maging yung mga distribution utility, yung mga electric cooperative, sa hanay nila mismo ay nagsasagawa na rin sila ng mga assessment at ng mga improvement para at least man lang mabawasan o di kaya totally maalis na yung mga system loss na pinapasan ng ating mga kababayan. Ang kabilang dun sa tinutukoy niya, Miss May, bukod dyan sa bagay na binabanggit mo, yung mga lumang linya ng mga DU at ng mga co-op, dahil habang mas malaki yung mga friction yan, mas malaki din yung nagiging system loss na binabayaran natin. Kaya nga natanong ko sa'yo, nakita ko yung report mo earlier, tapos eto yung matagal na nating hinihintay noon pa, di ba? Na wala pang BBM zona na sinasabi natin, tayo mismo nakikita natin sa mga kalsada, kita mo yung mga mala Spider-Man na mga kuryente, maniwala ka doon, dami mga jumper doon. Correct, Miss Lino. Kahit ako'y wala pang muwang sa mundo, naririnig ko na yan sa mga kapitbahay. Ibig sabihin, hindi na bago yung kalakaran. Nung araw pa, ganyan na. Pero parang parang ngayon lang din halos na iingayan yung ganyan. Siguro sa tulong na din nung social media kung saan malayang nakakapag-grant nga yung mga kababayan natin, kagaya nung biglang lobo ng electric bill ng mga kababayan natin at yung pag-question nila doon sa marami sang katerba na binabayaran natin na hindi naman natin malaman kung saan napupunta. Pero itong ang may paliwanag, Miss May, si Energy Secretary Sharon Garin, yung kanyang binabanggit, yung hindi daw napupunta sa kita ng mismong electric cooperative o ng distribution utility yung binabayaran natin na system loss, kundi doon daw sa binabayaran nila nitong mga co-op na to at ng mga DU sa mga generation company. Na dapat hindi din naman tayo ang sumasagot. Pag-uusapan natin yan sa Operation Tulong. Total, sabi ng Meralco, may nilabas na sila, Tondo, Manila. Baka sabihin naman ng iba, labas mo na lahat. Sabihin natin sa Meralco, labas nyo na po lahat para alam ng lahat na mayroong mga jumper talaga dun sa mga lugar nila. Diba? Kung meron silang mga identified pala, na eto, meron silang inilalabas na pinakamataas na bilang ng mga illegal service connection o jumper. Siyempre, unfair naman sa Maynila yung Maynila lang. Siyempre, labas mo na lahat. Para nang sa ganun, alam ng taong bayan, alam din ng mga nagja-jumper na sila yun. Nagnanakaw ng kuryente. Yung ganyang kalakaran, hindi naman na din sa atin bago. Hindi lang dito sa Kalakang Maynila. Correct. Kahit naman talaga, aminin naman natin sa hindi. Parang exposed din tayo na talagang may ganyang kalakaran. Maging doon sa mga lalawigan. Oo, tama. Buong Pilipinas na. Maraming salamat, Giselle. Ito, Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Pag-uusapan natin yan, marami yan. Ma-interview natin, makakwentuhan nga natin ng Manila Electric Company, Sergio Saldriaga. Wala na tayong oras. Susunod na po, Mayor Lacaydeo Macalma at Misea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Maraming salamat sa ating mga intern from Cavite State University Imus Campus, si Chance Del Rosario, si Andela Cruz, si Liza Pantoja at si Mickey Opalalig. At maraming salamat sa ating kay Aiza Gabriel at syempre kay Jeric Barreto at RHTV. Uli, ako po si May Binauhan para pa rin sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.